mag-concentrate sa Panginoon. Okay. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa oras nito na kami binigyan nyo ng pagkakataon na magkaroon po ng bintal dito sa Panginoon Baptist Church sa aming butihing doktor na si Monroy, Panginoon. Salamat po at dalangin namin, Panginoon, sa oras nito na gabayan niyo po ang aming doktor na maging maayos ang lahat na gagawin, na hindi po siya mahirapan sa pagbubunot ng ngipin. Panginoon, ikaw po ang aming pinagtatakiwalaan sa lahat. Maraming salamat sa oportunidad na pinagkaloob mo sa amin, Panginoon, lalo na dito sa mga pasyente. Salamat sa lahat-lahat. Ang aming dalangin sa matamis sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Thank you. Sige. Pwede ako mag-share? Yeah, mag-share. Kasi kung hindi nyo na itatanong, nasa parang papunta na ako sa 15 years na nag-dental mission. Nag-start ako mga 2009, mag-libreng bunot ng ngipin. Tapos ng 2010, naging kunsiyal na ako, nanadaan na akong kunsiyal. So yung pagde-dental mission ko, nung sinimulan ko noong 2009, tinuloy-tuloy ko lang, lalo na nung naging kunsiyal na ako. Siyempre, bata pa ako noon. Mas marami akong pasyente binubunutan na. Siguro minimum ko na nasa 35 ng pasyente. And bawat isa nagpapabunot, bawat isang pasyente nagpapabunot ng 6, isang 8, isang 12. Sinasamantala nila ako. Sa kalakasan. Kasi libre. Kasi maganda yung Oo, ganun nga daw po. Eh kung halimbawa, yung ngipin, pud-pud na lahat, tabi-tabi. Sister, binubunot ko na yun. Sabi, tuloy-tuloy na. Hanggat may kumbaga hanggat hindi dinudugo. Adi yun na nga. So, sa nakalipas na 14-15 years, ako yung nagde-dental mission, tumutulong ako sa kapwa ko, sa sarili kong kapakanan. Para ika ko sa sarili ko. Pag ako'y kumandidato, tuwing kakandidato, surely. Kasi tumutulong ako, personal, mismo kamay ko yung nagtutulong. Pero ngayon, nais ko sabihin sa inyo, gusto kong i-announce sa inyo, no longer I. Yung itinataas dito. But Jesus Christ. Gusto ko na magpakasangkapan sa Panginoong Jesus. Sa tuwing ako ay haharap sa inyo para maglibreng bunot sapagkat sasamantalahin ko na ang pagkakataon ito na iparating sa inyo ang mensahe ng Panginoong Jesus na Jesus loves you. At nais ko din sabihin sa inyo ang mensahe ng Panginoon, yung pag-ibig sa kapwa, lalong-lalo na sa pag-ibig sa kaaway. Sabi ng Panginoon, kahit ang mga magnanakaw marunong umibig. Kung iniibig mo lang yung kamag-anak mo, ay ano yun. Kaya nasabi niya, love your enemies. Kaya kung may mga kaaway kayo dyan, iwan nyo muna yung handog ninyo. At makipagpati kayo sa mga taong meron kayong diferensya. May kasamaan ng loob. Yun, tipong ganun. At kung naayos na, balikan mo yung handog, tsaka mo i-offer sa Panginoon. Anyway, ang nais pa natin sabihin, pinapasabi ng Panginoon, yung deep compassion o tinatawag na compassion. Kung alam nyo lang sa Tagalog na compassion, ako nasasagot, pagkamahabalin sa kapwa. Ipamuhay sana natin yung pag-ibig sa kapwa tsaka yung pagkamahabalin. Kasi parang magkakambal yan eh. Kung talagang ikaw ay may pag-ibig sa kapwa mo, mahahabag ka sa kalagayan ng kapwa mo. Halimbawa, may nakita tayo dyan na taong grasa. Halimbawa, payat na yung taong grasa, walang makain. Tapos tayo lagpas-lagpasan lang natin sila. Kung meron tayong pagkahabag sa kapwa, iaangat mo yung daliri mo. Baka bumili ka ng biscuit o kung may tinapay ka, papakainin mo lang. Kung kaya nyo magpaligo ng metak ng taong grasa, kung kaya nyo lang, doon nakikita na talagang ang Panginoong Jesus
na tinatawag inner Christ. Nasa puso natin si Kristo. Baka hindi nyo alam, gusto ko kayong turuan. Lahat tayo may Kristo sa ating puso. May Kristo tayo sa ating pagkatao. Ano si Kristo? Pag-ibig. Ano si Kristo? Pagkamahabag. Nahabag nga siya kay Maria Magdalena. Si Maria Magdalena, ayon sa batas, kailangan patayin sa pamamagitan ng pagbato kasi nahuli siya ng malunod. Pero ang nasabi ni Kristo, ang walang kasalanan siyang unang gumagawa. Bakit niya ginawa yun? So, sa aking palagay, nahabag siya kay Maria Magdalena. Kaya nung nag-aalisan yung mga Pariseo, binitawan yung mga bato na dapat ibabato kay Maria Magdalena, sabi ni Kristo, umayo ka huwag kanyang magkasama. Nahabag si Kristo kay Maria Magdalena. At sa mga tao pang pinagaling ni Kristo, kaya pumunta siya dito sa mundo, hindi sa malulusog, kundi lang sa mga may sakit. Kasama na yung sakit sa kaluluwa. Ayun lang, hindi ko napakahabahan, baka wala tayong matandaan. Sana ipamuhay natin yung tinuturo ng Panginoon Jesus. Pag-ibig sa kapwa, mercy, compassion, tsaka yung kapayapaan din. Unang-una sa loob ng pamilya. Baka mayroon kayong nagkakabangayan kayo ng neighbors. Akapit. Parang bigat din kasi sa kalooban ng may Totoo. Yung galit mo, ganun lang yung galit mo, pero sa totoo mahal mo yun. Kaya lang minsan napatakban yung inner Christ natin. Inner Christos kung tawagin mo. May Kristo sa puso natin. Ano ibig sabihin? May magandang kalooban tayo, lahat tayo. Minsan tinatakban ng kaaway yung ating mata para hindi natin makita ang kadakilaan ng Panginoon, yung kabutihan ng Panginoon. Biblical lang yung mga sinasabi ko sa inyo. Kaya, I speak blessing sa inyo. Pastor, Amen. I speak blessing sa inyo. Yes, no. I speak abundance. I speak grace. Napakayaman ng universe. Imposible hindi kayo maanggihan ng kayamanan ng universe. Sobrang liit lang ng mundo. Pag kinumpara mo sa universe. May mga planeta, punong-puno ng diamond, may mga planeta punong-puno ng gold. Sobrang yaman ng universe, sobrang lawak ng universe. Imposible sa kayamanan ng universe, yung source na napakagalante, imposible hindi kayo bigyan. Basta lumabas sa bibig ninyo, ang nais ng inyong puso, magkakatotoo. Kanina kakasabi ko lang, okay na, baka wala kayo matandaan na kayo. Pinulit-ulit yung naman. Kaya, ayun lang, God bless you, I speak blessing again. Amen. Kilala kayo.